Yes, hello guys. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po uli si Ani Sipcon para sa isang video. No, so ngayon ay may nakita tayong balita, no. Tungkol na naman ito kay Congressman Sandro Marcos na meron na naman po siyang isinusulong na bagong batas. Pero inyo 'yan, kasusulong niya lang ng batas na yung sa 2,000 kuryente na galing nga kay Marcoleta, siya ang nagpatupad. At ito na naman guys, no, nakakagulat talaga to si Congressman Sandro Marcos, no. So ito po yun, no, yan. Nakita natin dito sa ating kaibigang BBM vlogger. So, dito, ayon naman dito sa House Bill 2811, krimen na ang pabaya sa mga proyekto ng gobyerno. Hala, ibig sabihin, magiging matino na talaga ang mga proyekto. Wala ng ghost, ganun ba? Wala ng substandard. Ay, bongga to die. Magiging maganda na ang mga proyekto ng mga kontraktor na to. Grabe talaga ang utak ni Sandro Marcos, no? Out of this world talaga ang mga utak ng mga Marcos. Basta Marcos talaga matatalino. No, so basahin natin lahat ang kanyang sinasabi. Isinusulong ni Ilocos Norte 1st District Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos ang House Bill number 2811 na layong tuluyang wakasan ang kultura ng substandard at madaling masirang government projects. O di ba? Magiging batas na ito, ibig sabihin pagka may proyekto ang pamahalaan or ang gobyerno, mapa flood control man yan, infrastructure man yan, tulay, eskwelahan, napabakalsada. Pagka ito po ay gumuho or nasira agad, ito po ay batas. Ibig sabihin, makukulong ang gumawa nito, Sabi dito, ilang dekada na tayong paulit-ulit na nakakaranas ng mga kalsadang bagong gawa pero agad nasisira. Totoo yan, nararanasan natin yan. Makikita natin, gano'n na naman. Para bang nanloloko lang sila. Parang nakakaloko na lang sila. Ang hindi natin pala alam ay mga taxes natin yun. Sandamukal na pera pala ang ibinibigay sa kanilang pondo para gawin nilang maganda. Pwede naman kasing maging matibay ang isang kalsada, ang isang eskwelahan. Pwede naman itong tumagal kahit mga 10 years man lang yan bago masira. Tingnan nyo ang San Juanico Bridge. Ngayon lang, halos sa panahon lang ni PBBM nasira. At sinasabi pa nga nila, ginagawa lang daw ito ni PBBM para makapangwarta. What? Ang San Juanico Bridge, panahon pa ni Kopong-Kopong. Panahon pa ng kanyang tatay. Kailan umupo ang kanyang tatay? Basta 1972 ang martial law. Piruin mo may San Juanico Bridge na nun. Tapos sasabihin ginagawa lang itong business para magkapera, para makapangurakot. Diba? Wow talaga itong mga DDS na to. So sabi dito, ilang dekada, masira flood control na bumibigay sa Ilang dekada na tayong paulit-ulit na nakakaranas ng mga kalsadang bagong gawa, pero agad nasisira. Flood control na bumibigay sa malakas na ulan, tulay at gusaling kailangang kumpunihin gamit muli ang pera ng taong bayan, paulit-ulit na pera ng taong bayan. Parang sayang lang, para bang kinakain lang nila yung pera. Okay? Hindi na ito dapat simpleng administrative issue lang. Panahon na para may malinaw na criminal accountability. Biruin nyo yan, grabe talaga si Sandro Marcos, no? Matagal na natin itong pinapangarap na bakit ganyan ang mga kalsada natin, bakit ganyan, sira agad, sayang ang pondo pala talaga nun. Ang akala natin ay hindi ito galing sa mga bulsa natin. So ngayon, since namulat na tayo, talagang grabe to. Okay, so talagang nakakatuwa to, nakakalundag ng puso. Lumulundag ang puso ko dito sa sobrang tuwa, okay? Sa ilalim ng House Bill 2811, magiging krimen ang gross negligence sa mga government infrastructure projects. Mananagot ang contractors, subcontractors, corporate officers, at mga opisyal na sangkot kung may paglabag sa approved plans.
Okay? Paggamit ng inferior materials o anumang kapabayaan na maglalagay sa peligro ang public safety. Ang parusa, 6 hanggang 12 taon na pagkakakulong, multa na maaaring umabot sa 10 million pesos at perpetual disqualification sa paghawak ng public office o pagsali sa government procurement. Ala, hindi na kayo makakatakbo pagka ganun sa mga politiko. Perpetual na. O, 'di ba? Tama to. Grabe. Malinaw ang prinsipyo ng panukala. Hindi dapat magbayad ng 2 beses ang taxpayers. Okay? Para sa iisang kalsada tulay o flood control project. Ang substandard infrastructure ay hindi lang sayang sa pera. Delikado ito sa buhay. Sa halip na puro repair pagkatapos ng aberya, ang layunin ng batas na ito ay prevention through accountability kapag may totoong criminal consequence. Okay? Tataas ang standards, bababa ang temptation na magtipid gamit ang substandards materials at magiging mas ligtas ang mga proyekto sa buong bansa. Okay? So, sa huli, ang infrastructure ay hindi lang tungkol sa semento at bakal. Ito ay tungkol sa tiwala ng publiko at kapag pera na ng taong bayan ang ginamit. Dapat siguradong matibay, ligtas at pangmatagalan ang resulta. Ay, nakakataba talaga ito ng puso. Ayan, maraming salamat sa iyo, Congressman Sandro Marcos. Maraming salamat sa Marcos family at talaga namang pinapahalagahan nila ang taong bayan ngayon. Biruin nyo yan. Ganun pala talaga ang nangyayari. Hindi lang po pangalawa, hindi lang po 2 beses nagbabayad sa iisang kalsada ang mga taxpayers. May 3 pa. Kasi sa isang taon, mga ilang beses ito nasisira. Okay, tapos makikita mo gagawin na naman. Para lang sila pala magkaroon ng pera. Para lang sila kumita. Para lang may kickback na naman sila. Pero inyo yan, matagal na natin itong pinapanalangin, matagal na natin itong pangarap na ang kalsada na yan ay maayos. Dahil syempre pag tayo ay kahit na anong sasakyan ang gamit natin at ang kalsada ay lubak-lubak, masakit po ito sa puwet, masakit ito sa likod. Pagka ito ay nadaanan ng ating sinasakyan, no? Lalong-lalo na dyan sa EDSA, lalong-lalo na dito sa ating kalsada, dito sa ating mga lugar. Ganyan ang nangyayari sa mga kalsada natin na grabe ang lubak. At para bang napakatagal ng panahon na naging kalsada ito. Pero ang totoo, kailan lang ginawa, buwan pa lang, wala pang ang 1 taon, sira na agad. Diba? So, Sandro Marcos, grabe, sabi nga nila, grabe ang talino. Hindi lang sa Marcos ito, pero di natin alam kung kung ano ang nangyayari kasi Marcos nga eh. Ang akin dito, ang iniisip ko dito, baka tinuturuan ng tatay kasi di mo napakatalino ng tatay niya, si PBBM. Pero hindi naman, wala namang doubt na matalino rin talaga ito. Galing din pala ito si Sandro Marcos sa Oxford University. No, kaya pala talagang matatalino talaga sila. So, hindi lang na first time ito na nasa kongreso ngayon, pero tingnan nyo naman ang ginagawa. No, nakakataba talaga ng puso. Ibig sabihin, wala talaga tayong doubt na ang mga Marcos ay mababait, talagang mapagkakatiwalaan, hindi sila korap. Diba? Ito lang na kasong ito. Itong kasong ito na pagsusulong niya ng batas na ito, hindi na ito pasok sa corruption. Talagang, sila ay totoo sa tao. Kumbaga, maano sila sa tao, may malasakit sila sa tao. Okay? So, tingnan natin guys, no? Magbasa tayo ng konting comments dito sa post na to ng mga kababayan natin. Piliin natin. Okay, sabi dito ng isa, si Johnny. Dapat lang po, may future president, Congressman Sandro Marcos. So, di ba? Dapat talaga dito mamuno rin ito. Kasi, like father, like son. Ibig sabihin, may malasakit siya sa tao. Tapat. At mga Marcos sa tao. Diba? Manghihinayang tayo pag hindi ito naging presidente, guys. Manghihinayang tayo pag hindi niya hinawakan ng Pilipinas. Pag hindi siya ang nag-alaga sa Pilipinas, diba? So next, very nice. Congrats Kong Sandro Marcos, sabi dito. Diba? Ang daming comment. Okay, sabi dito, sharp.
Sabi ni Joffrey, sharp and broad-minded. Oh. Congrats, sir. Biblically speaking, may nauuna at nahuhuli. May nahuhuli pero nauuna. Yan, si Sandro. Sabi ganun. Ano ka ba naman, Sir Sandro? Huwag mo masyadong galingan. First time ka pa lang sa kongreso eh. I'm sure marami nang naiingit sa'yo kaya hinay-hinay lang. Hindi. Talagang magaling. Kumbaga, ngayon niya naiisip. Sasabihin na naman ng iba dyan, bakit ngayon lang naiisip? Porket sinasabihan namin na magnanakaw ang mga Marcos, bakit na ngayon lang naisip ni Sandro na ganun ang ano? Pagbabago na nga eh. Ibig sabihin, babaguhin na lahat ng kabulukan eh. Inutos na ng kanyang tatay. Ibig sabihin, sinimula ng kanyang tatay, hindi ba pwedeng sundan na rin ng kanyang anak? Okay? Susundan na rin ng kanyang anak? Hindi ba pwedeng maimpluwensyahan na ng kanyang anak ang kanyang gustong gawin? Hindi ba pwedeng gusto rin ito ng kanyang anak? Ng anak ni BBM na si Sandro? I'm sure gusto rin ito ni Sandro mangyari sa atin. Di ba, guys? Ang ganda-ganda. So, yan, guys, pagdasal natin ang mga Marcos family. Ang Marcos family, ha? Wag nyo na isali si Amy. Okay, si Amy kasi ang tawag dito, ang sumisira, ang anay na sumisira sa mga Marcos. Okay? So, wag na natin siya isali sa bahala kayo. Basta ipagdasal na lang natin ang mga Marcos para maisakatuparan talaga ito. Okay? Talagang lahat tayo matutuwa dito. So, maganda ang mangyayari sa Pilipinas ito. Pagka ito ay natupad at naisakatuparan itong batas na to. So, maraming salamat po. See you sa aking next vlog. Thank you, bye-bye. God bless.